So today, padayon nato ang atong sermon series sa Book of Ephesians. Salamat sa Dios, we are now in chapter 2 sa Ephesians. Ang title sa atong mensahe karon nga buntag, The Saving Grace of God. The Saving Grace of God. Ang makaluwas nga grasya sa Dios. Sa Bisaya. So mao ni ang outline sa atong mensahe karon base sa atong passage chapter 2, 1 to 10. Ang verse 1 to 3, apart from Christ, we were spiritually dead. Verse 1 to 3, apart from Christ, we were spiritually dead. Sa Bisaya, gawas kang Kristo, patay kita sa espiritual. Gawas kang Kristo, patay kita sa espiritual. Verse 4 to 7, with Christ, we are spiritually alive. With Christ, we are spiritually alive. Uban ni Kristo, kita buhi sa espiritual. Uban ni Kristo, kita buhi sa espiritual. Then verse 8 to 10, in Christ, we are God's workmanship. In Christ, we are God's workmanship. Diha kang Kristo, kita mga binuhat sa Dios. Now, verse 8 to 10. So, una, verse 1 to 3. Apart from Christ, we were spiritually dead. Gawas kang Kristo, patay kita sa spiritual. No, makita na to diya sa verse 1. Nagsulti kini sa atong gitawag spiritual condition. Og pahinumdum ni reminder ni Paul sa mga Kristohanon sa Efeso kung kinsa sila kaniadto sa wala pa sila diha ni Kristo. Ug alang usab ni nato nga tinuod nga mga Kristohanon. Pahinumdum ni nato that apart from Christ we were spiritually dead. Gagawas kang Kristo, patay kita sa spiritual. Nga atong espirituhanong condition sa wala pa ta diha ni Kristo, patay kita sa espiritu. Mingon siya sa verse 1, di ba? Patay kamo kaniadto sa atubangan sa Dios. Ang hinungdan nga namatay ta sa spiritual, isulti kasab niya, tungod sa inyong mga kalapasan o kasalanan. Now, pag miingon kag death or kamatayon, mauna ang giingon niya din nga giingon sa Romans 6:23 nga resulta ay mao ang resulta sa sala. For the wages of sin is death, kamatayon. Now, kini nga kamatayon nga gisulti dinhi, dili ni siya pisikal nga kamatayon. Painumdum lang, kay balo. Dili ni siya pisikal nga kamatayon ang ipasabot ni Paul dinhi. Ngano man? Kay kung pisikal nga kamatayon ni kinsa may ang gisulatan ani mga buhi o mga patay? Mga buhi nga tao physically. Ang gisulatan niya mga taong buhi. Pero ngano niingon man siya nga patay kamo kaniadto? Tungod kay dili wala ni maghisgot about sa physical nga kamatayon. It's about spiritual death. Spirituhanong kamatayon. So kaniadto day sa wala pa kita ni Kristo, patay kita sa espiritu. Now, unsa man ning patay sa espiritu? Para mas masabta nato pagayo. Pag miingon ganitag ang concept pag miingon tag kamatayon, ang but pasabot niya na in one word, unsa? Pumigag kamatayon, death. In one word, describe death. Separation. Pagkahimulag. Di ba? Ang physical nga kamatayon, the separation of the soul from the body. Ang pagkahimulag sa lawas. Gagkalag. Mao na ang physical nga kamatayon. Now, so, ang spiritual nga kamatayan usab is the separation of the soul from God. Buhi ta physically, pero gitawag tag walking dead. Patay sa espiritu, nahimulag ta sa Dios tungod sa atong mga sala. Di ba? Ningon sa verse 1, patay kamo kaniadto sa asa? Sa atubangan sa Dios. Dili sa tao. Ang tao buhi man ta. Ang tao galakaw-lakaw diyang dili kis tao buhi man na. Pero sa atubangan sa Dios,
patay sila. But pasabot, wala sila relasyon sa Dios. Nahimulag sila sa Dios. Di ba? Sa dihang nakasala ang atong unang ginikanan nga si Adan ug si Eva. Kung sa tabo nila, di ba ningon ang Dios? Nga kung kaon ka niya ng tree of knowledge of good and evil, sa gingon sa Dios, mamatay ka gayud. Kaya ang pangutana, namatay ba sila automatic sa physical nga lawas? Wala. Ang edad pa gani ni Adam, pila edad ni Adam namatay? 930. Wala siya mamatay dayon. Pero, ang iyang spiritual nga relasyon, yung kinabuhi, yung relasyon sa Diyos, automatic patay, nahimulag siya sa Diyos. Nga naman, kung tanaw mo sa Genesis chapter 3 verse 23, tanaw ang resulta sa nakasala si Adan ug sa Eva. Ingon siya, Genesis 3:23, busa gipapahawa sa Ginoong Dios, diba? Gikan sa tanaman sa Eden ang tao, kasama ni sa Adan ug sa Eva, aron sa pagpanguma sa yuta nga mao ang iyang gigikanan. Sa gisulti sa Dios, gipapahawa sa Ginoo, nahimulag ang tao. Genesis 3:23, ato kas Romans 3:23, for all have sinned. Wala ni masayop siguro, no? Genesis 3:23, papahawa sila. Romans 3:23, ang sala, nakasala ang tanan, nahimulag sa Dios. So ang resulta sa ilang sala, dili lang sila ang nahimulag sa Dios, kundi ang tanang tao. Tanang tao namatay. Dili lang sa physical, dili labaw sa tanan sa spiritual nga kamatayon. Now, usa sa mga nagunang timailhan, pag may tag physical nga kamatayon, kung sa may timailhan sa taong patay, kanang wala na siya katakos sa pag-react or pagtubag. Di ba? Ang patay, so saon mo sulti, bisa pagpatungdan na ni mo speaker na di na kadaog, dili na ka-react, dili na siya ka-react sa kahayag, sa tingog, sa baho, dili na sa kateson sa lami, sa kasakit, o sa bisan unsa pa, wala na siya pagbati. Siya hingpit nga insensitive. Insensitive, wala na sense, wala na senses. Dili sa ka-taste, kadungog, kita, wala na siya senses nga bation sa tao. Mo nang patay sa spiritual. Mo na yung concept sa patay, di ba? Now, mauusab ka na ang spirituhanong kamatayon. Ang usa ka tawo nga patay sa spirituhanon, mamina, walay katakos sa pag-response sa mga spirituhanong butang. Sabot pasabot. Ang taong patay sa espiritu, dili siya makasabot sa pulong sa Dios. Mo nang bisag unsaon na tugsang niyaw, di gyud mo tuo. Bisag kapila gahian ni tawhana. Pila naman ko sangyaw ni brad sa kalibo ng present ako gospel. Wala mo gyud mo tuo. Usahan, kapuya na lang ka. Mapulaan na lang ka, di ba? Di mo gyud mo response ni patay gani na. Mo po nakita sa una, di ba? Sangyawan sa Brigo ko, isang nasing asawa, bugal-bugalan na niya, katawan na niya. Ato, magana, pastor, may nadato, anak. Pahinumdum ni. Di ba, inganita sa una? Matay pakialam. Mo ni patay sa espiritu. Dili lang kay di makasabot, dili makatuman. O saan pagtuman, wag di kasabot. Pero na uban po nga murag gatuman-tuman, sulod-sulod simbahan, pero di tinuod. Labaw sa tanda siya makasunod sa pulong sa Diyos. Pagsugod siguro, murag tanawan mo, makasunod siya, pero dili day. Man's principal problem, pinaka-principal, pinaka-sentro ng problema sa tao is not that he cannot make meaningful relationships with other human beings, but that he has no right relationship to God. Bisaya ana, ang labing dakong problema sa tao, dili siya makahimo og makahuluganon nga relasyon sa ubang mga tao. Di ba?
Ang mga unbelievers, dili ba sila makahimog relationship sa isig katao? Of course, makahimo sila. Pero dili na mo yung pinakadakong problema sa tao. Ang pinakadakong problema sa tao, wala siya relasyon sa Dios. Pwede ka daghang kag amigo, daghang kag friends, pero wala kay relasyon sa Dios. Asa may mas maayo? Daghang kag amigo, o wala kay relasyon sa Dios? Bahala pag ikaw na lang isa. Bahala pag i-hate ka sa ng tao. Bahala i-hate pag kasta ng silingan nimo. Tungkol sa iyong pagsunod ni Jesus. Ang importante, andun na kay relasyon sa Diyos. Pero mao na itong kinabuhi sa mga. Pahinumdum ni Pablo, pahinumdum na ito. Mao na itong kinabuhi sa una. Patay ta. Wala tayo relasyon sa Diyos. Ang atong lifestyle, gilad kayo. Now, tanaw na to ang lifestyle or kinabuhi or ang matag-adlaw nga pagkinabuhi sa mga tao ang gitawag og spiritually dead. Mga patay sa espiritu. May bala na to. Dili ta mo judge nila, ang Biblia mo judge. Kung unsay kinabuhi sa mga tao nga wala diha sa Dios, nga walay relasyon sa Dios. Mao ni ang kinabuhi. Tanawan yung Bible. Sa verse 2 to 3. Tanawa ang gingon sa verse 2 to 3. Gisunod ninyo ang daotang nga kinaiya sa mga tao ni ining kalibutana. Tinuod ba? Mauni kinabuhi sa mga tao nga wala sa Dios. Walay relasyon sa Dios or patay sa espiritu. Kinsay gisunod? Ang kinaiya sa kalibutan. Ang lifestyle sa kalibutan maoy gisunod. Inom diri, laag diri, tanan sugal. Ang uso ra ba karon sa mga batanon? Mga batanon? Daghang kayong vlogger karon nga walay minyo-minyo, libin-libin lang. Tamos mga sikat vlogger karon? So halos murag norm na. Normal na sa kalibutan. Nga pati mga mama papa sa una masuko pa gani mga tigulang sa una, manguyab ka adtos balay bisita. Pero karon lahi nang norm sa kalibutan ron. Okay pang mama. Sige, mag-ipon, panapas, balay, isa ka balay. Sunod na sa kwarto, wala pa magkasal. Asa man ang lifestyle? Mo na lifestyle kina. Mo ni lifestyle sa mga walay relasyon sa Dios. Mo ni kinabuhi sa mga taong wala sa Dios. Sunod. Kaniadto sakop kamo ni Satanas nga mao nga ang hari sa mga espiritu nga nagagahom dinhi sa kalibutan. Og siya usab ang espiritu nga nagagahom sa mga tawo nga masinupakon sa Dios. Kinsa tang anak kaniadto? Anak ni Satanas. So kung dili dita anak sa Dios, duha ra may amahan sa tawo. In general, ang Dios orang yawa. Kahayag kangit-ngit. Di man pwede nito nga langit, impyerno. So di tinuod nga na purgatorio. Kisa may amahan sa purgatorio. Kisa may tunga sa Dios o kayawa. Wala. Muna itong kinabuhi sa una. Sunod, verse 3. Kaniadto, tama pa kaniadto, sama usab kita kanila. Tanawa. Mo nito kinabuhi kaniadto, nagkinabuhi kita sumala sa atong tawhanon nga kinaiya, ang tinguha sa atong unahuna o atong lawas maulang atong gisunod og niadtong mga kahimtang nato malakip unta kita kanilang tanan nga angay silutan. Children of wrath. By nature, the children of wrath. So mao nitong kinabuhi kaniadto. So wala pa kita diyan ni Kristo. Apart from Christ, patay kita sa espiritu. Unsa atong kinabuhi kaniadto? O kinabuhi sa mga tao nga walay relasyon sa Dios. We follow the system of this world. Gisunod na to ang kinaiya. Lifestyle ning kalibutan na. We followed Satan. Gisunod na to si Satanas. Gisunod na to atong gitawag og sinful desires, mga tinguha sa unod. Ang unod ra mo'y gipatagbaw, bahala na ng Ginoo, basta kay matagbaw niya kung unod. Okay, pakialam sa Ginoo. Ang resulta, nahimutang
Tawag tag children of wrath. Kita ang mga katauhan nga angay silutan sa Dios. So man's spiritual condition mumatch na sa iyang aksyon. Nakita ninyo? Kung unsay condition sa spiritual, mumatch po siya sa iyang aksyon. Di ba kung spiritually dead ka, kung patay ka sa espiritu, ang imo pong action po, mumatch po. Di ba lain po nga, anak ka sa yawa, unya imong kinaiya anak sa Dios, hindi na pwede. Kung anak ka sa yawa, ang imong kinabuhi, kinsa imong gisunod? Ang tinguha sa yawa. John 8:44. Sa gingon ni Jesus, kamo mga andiwat, di kayo siyang amahan mo ang yawa. O inyong gituman mo, itinguha sa iyong amahan. Mga na itong kinabuhi, kiniadto. Ug mumatch po ang atong destinasyon. Padung po sa impyerno. So, mao ang bad news. That by nature, all people are spiritually dead. Tanang tao, spiritual. Sa spiritual, patay. Tanang tao, sons of disobedience. Ang tanang tao, misubay ni Satanas, misunod ni Satanas. Ug ang tanang tao, object sa kapungot sa Dios. Mauni atong kinabuhi kaniadto. Now, paminaw mga igsoon. Ngano man nga isulti man si Pablo ani nga mga Kristohano naman sila. Again, paminaw mo. Nganong ano pa ba di isulti nga minsan nga di ba di taganahag balik-balikon? Sige magagbalik-balik sa past man ni. Mao ni ang past life sa Kristohanon. Pero nganong gisulti man ni Pablo? O nganong pahinumduman man tani ani? Nga mao man ni nga past life na to bad news man ni. Now, mao ni ang tuyo. Di ba man sa itong the gospel that says? Para ma-appreciate nimo ang good news, kinahanglan nimo may bala ang bad news. Para ma-appreciate nimo ang grasya sa Dios, kinahanglan nimo makita unsa ta kangilaad kaniadto. Unsa ta kadautan, unsa ta ka hopeless. Tumaw ni ang good news natong nadawat ang present nga kahimtang nato karon. Kita nga mga tinuod nga nagsimba sa Dios, kita nga nagatuo o naghinulso sa atong mga sala, kita nga gigasahan sa Dios og pagtuo paghinulson nga magkaluwas, kita nga gipili sa Dios sa chapter 1 before the foundation of the world. Mao ni ang good news. Ang second point nato tanawa, verse 4 to 7. With Christ we are spiritually alive. Uban ni Kristo kita karon mga buhi na sa spiritual. Praise the Lord. Dili na kita mga patay sa espiritu. Buhi na kita tungod kay naa kita ni Kristo. Tungod ni Jesucristo. Tanawa ang verse 4. Apan. Di ba na word nga diha nag-start siya apan? Contrast. Ako kay nga contrast, di ba? Ang word pamikag apan, contrast na siya sa naguna nga pulong. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us. Verse 5. Bisan patay kita sa iyang atubangan tungod sa itong sala, gibuhi niya kita uban kang Kristo. Busa pinagi sa grasya sa Dios na luwas kita. Tungod sa atong pagkayo sa Kristo Jesus, gibanaw kita uban kaniya o maghari uban kaniya sa langit tunay nga harian. Ibuhat niya kini aron ipakita sa tanan sa maubot nga adlaw ang dili matupngan nga grasya ug kaayo nga iyang gihatag kanato pinakang Kristo Jesus. So makita nato diha sa verse 4 to 7 nga nindot kaayo nga kalainan or contrast sa verse 1 to 3. Nga kita kaniadto spiritually dead ta, patay kita tubangan sa Dios. Hopeless ta, under ta sa condemnation, silot sa Dios. But naibat, salamat nga dunay word nga but, dunay contrast apan. But pasabot dunay gibuhat ang Dios. Naghimo ang nagrescue ang Dios sa tuwa. Murabag tao nga hopeless na ang sitwasyon sa itong kinabuhi nga pero wala mo kay paglaom man di na mo ko ka
bayad ani ako dako kay utang. Pero na tawo nga nagtabang nimo, apan na tawo nga naluoy nimo, gibayaran ang imong utang nga dili nimo kayang bayaran. Di ka ka-afford, di ka kabayad. Mao ni gibuhat sa Dios, dili ta kabayad sa utang nato sa Ginoo, nga mao tong sala. Never. Hopeless ta. Wala tay katakos. Pero ningon dito, verse 4, apan, but God, being rich in mercy, kung kayong kaluoy sa Diyos, girescue ta niya. Pero kay kita makasasala, nahimulag kita sa Diyos, walay paglaom, walay Diyos, mga tao nga gigapungtan sa Diyos, sa pantungod kay siya Diyos nga puno sa kaluoy ug gugma. Gipakita niya, gibuhat niya kining verse 5, ningon siya, tanaw ang verse 5. He made us alive. Gibuhi kita uban kang Kristo. Kinahanglan kitang buhion tungod kay patay man kita sa Espiritu. Kinahanglan nga mabalik atong relasyon sa Dios tungod kay mga kaaway kita sa Dios tungod sa atong sala. Apan dili nato na mahimo pinagi sa atong kaugalingon nga katakos. Dili nato na mahimo sa atong paningkamot. Mahimo lamang kana pinaagi kang Hesukristo. Kining gitawag, kining line nga He made us alive, or gibuhi niya kita. Sa theological term, gitawag ni siya og the doctrine of regeneration. Gibuhi ta. Ano man ang pulo nga born again? John 3:3, except a man be born again, same lang na siya. Gibuhi ta. Born again, gipakataw pag-usab. So, sa John 3:3, except a man be born again. Gawas kung ikaw mabuhi, mataw pag-usab, dili ka kasud sa langit. Nga naman, masabta na nato. Kaya kung di ka born again, kung di ka mataw pag-usab, patay ka. Magpasabot kung patay ka, kaaway ka sa Diyos. Impyerno ka pa dulo. Apan, tungod sa dakong kaluoy sa Diyos, gibuhi ta niya. Tungod sa kadako sa gugma, gibuhi taniya. Ang Christianity is not about becoming a nicer person. Kanang pagkakristohanon, mahimod ang kanang Christianity, pagkakristohanon. Dili ni siya about, it's not about mahimutang maayo nga tao. And it's not about starting a new religious routine. But Christianity is about becoming a new person. Mahimutang bagong tao. New creation. Di ba ningon sa 2 Corinthians 5:17? 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, ang sabi nga, he is a new creation. Bago na siyang binuhat. Nga naman, o nasabta na to, nga nung yung tagbagong binuhat, patay man ta kaniya to. Buhi ta sa Diyos. Kaaway ta sa Diyos kaniya to. Mga anak na to sa Diyos karon. The old has passed away. Behold, the new has come. So mo to'y gibuhat una sa Diyos. Gibuhi kita niya. Ang ikaduha o katulong gibuhat sa Diyos tungod sa iyang kadakong kaluoy o gugma ka na to. Kita ang mga pinili sa Diyos. Kung sa gibuhat niya, God raised us up and seated us with Christ. Gibanhaw kita niya o gipalingkod kauban ni Kristo. Tanawan, verse 6. Ug tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita uban kaniya, kisaman kaniya kang Kristo, ug maghari uban kaniya sa langit nun nga gingharian. Di ba kahinumdum sa preaching nato last Sunday? Nga si Jesus Christ, gibanhaw siya, naglingkod siya sa tuong trono sa Dios. Pag may kag right hand, seated at the right hand of God, means victory, authority.
kadaugan. Kita pod, dili lang kay si Kristo ang gibanhaw, ubanhawon sa Dios, apil ta mga Kristohanon. O maghari kauban ni Kristo sa langiton nga gingharian. Sa simple o kahibulungang paagi nga pagkaistorya para masabtan nato kanang giingon nga He raised us up and seated us with Christ. Sa dihang si Kristo, tungilubong siya, unya nabuhi og migawas sa lubnganan, 2,000 na ang niagi, milabay. Kita pod nga mga pinili sa Dios, gibuhi uban kang Kristo. So in short, ang trabaho sa Dios sa pagluwas ka nato, wala magsugod sa panahon nga mituo kita kang Kristo. Di ba? Consistent kay ang Biblia nga ang plano sa Ginoo sa pagluwas ka nato, wala magsugod sa dihang respond sa gospel sa dihang gisangyawan ka. Wala pa. Gani kayo sa Romans 5 na, tanong Romans 5. Romans 5, chapter 5, verse 6, na lukso sa 8, 10, tanawa, yun siya. Sa dihang wala kita'y mahimo aron makalikay sa silot, naghatag sa iyang kinabuhi si Kristo alang kanatong mga makasasala. So wala pa tayo mahimo. Verse 8, apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato sa usang panahon. Nga sa makasasala pa kita. Si Kristo namatay tungod kanato. Verse 10, sa mga kaaway pa kita, gipasiguli kita sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. So, sibot to sabot. Nga ang plano again. Tama gyud ang giingon sa chapter 1 that before the foundation of the world, gipili na ta sa Dios nga mahimong iyang mga katawhan. So, ang gibuhat sa Dios nga pagluwas ka nato ang plan of redemption sa Ginoo. From eternity to eternity. Wala pa ta matao. Makasasala pa ta, dautan pa ta. Katulad ang pagbanhaw sa Dios ni Jesus Christ, tanang mga pinili apil gibanhaw. Kita ninyo? Nakita ninyo ang grabe ang plano sa Ginoo sa pagluwas na to. Naalang kita gitawag specific nga time nga mo response ta sa gitawag og the gospel call. Gitawag po na og external calling, external call. Doon time nga sa diyang sangyawan ka, lahi-lahi tag panahon, di ba? Naiuban, batanon pa, naiuban, tigulang na, respond. Pero time na sa Ginoo, plano na sa Ginoo. Pero nga nung ni-respond ka ni ana, nga nung ni tubag ka, nga nung ni dawat ka sa gospel, nga nung nituo ka, apil kas gibanhaw kuyog ni Kristo. Kung wala ka gi-apil sa Dios dito, wala malista imong ngalan sa libros kinabuhi, wala ka apil. Mao na ang atong kaluwasan, mao na ang kamatayon ni Jesus Christ, dili para sa tanang tao. Gitawag na sa tuog limited atonement. Kung ang tanang tao pag ipakamatya ni Jesus, mabanhaw sa Ginoo. Banahon, luwason. Kung tanang tao pa ang ipakamatya ni Jesus. Pero dili man. Mao nang pasalamat sa Ginoo. Unsa may nakita sa Dios ato Be. Nga kabalo naman siya for knowledge sa Ginoo, kabalo na siya nga di ta maayo. Karon i-check imong kinabuhi daw karon si manahan. Asay mas daghan, sala nimo o maayo nimong nabuhat? Asay mas daghan nimo na una-una nimo. Kung ilista atong sala, asay mas daghan? Kadaghang sugo sa Ginoo. Palpak ta. Pero kung anong giluwas mo ta sa Ginoo? So may tuyo niya. Anong gibuhat pa niya? Ang pagluwas ka na to, ang mga taong makasasala. Tanaw ang verse 7. Doon itubag. Mo na itubag ang verse 7. Nganong gibuhat sa Dios ning tanan ka na to? Klaro kayo? So that. Sa Bisaya, gibuhat niya kini, ang sa rason. Para sa tuwa? No. Aron ikapakita sa tanan sa umaabot nga mga adlaw
ang dili matupngan nga grasya ug kaayo nga iyang gihatag kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Sa English, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace and kindness toward us in Christ Jesus. Now, unsay pasabot ninyo? Unsay pagsabot ninyo? So that mo na purpose sa Ginoo sa pagluhas niya kanato. Nganong iya ning gibuhat ang tanan. Nga kaniadto patay kita at atong gisubay atong kinabuhi ngilad si Satanas atong gisubay ang atorang unod atong tinguha atong gituman walay Ginoo way pakialam sa Ginoo sugal inong tanang mga ngilad nga kinabuhi atong gituman pero nganong gibuhi man ta sa Ginoo nganong giluwas man ta sa Ginoo itong ngilad nga kinabuhi ng atong destinasyon unta impierno pero nganong giusaban sa Ginoo ang tanan. Ang tubag. Verse 7. Sa nakita ninyo, nga nang gibuhat is Ginoo. Nakasentro sa ato ang kalawasan? Mao ba kingon diri? No. Ang purpose sa salvation is for God. Nga nang giluwas tas Ginoo? Dili para sa ato actually. Primarily. Of course, kita maka-benefit. Pero primarily, salvation is God-centered, not man-centered. Ang kalawasan, yes, kita ang makabenepisyo. Pero labaw una sa tanan, ang kalawasan na to is for God's own benefit. Para sa iyang kaugalingon. Maunay Diyos. Ang tanan alang o para lang kaniya. Tanawa sa Colossians. Tanawa Colossians 1:16. Colossians 1:16. Nganong gibuhat ta sa Ginoo? Tanawa. For by Him all things were created. Kisa ni nagbuhat? Si Christ niya. In heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Para sa Diyos. Para sa Diyos. Ang tibuok langit maghimaya sa Diyos. Tungod sa iyang nahimo alang ka na to, giluwas kita sa Diyos tungod sa iyang walay katapusan ng grasya. Ining abot nato sa langit mga igsoon. Giingon niya dinhi ang purpose niya ipakita niya ang gitawag og immeasurable riches of His grace. Ang iyang grasya. Abot nato sa langit. Ang ipakita sa Diyos nato ang iyang naghingapin nga grasya. Mao na nga ngingon ko last time ninyo sa prayer nako last Sunday nga natandog kay ko. Wala mo ba ang tana? Ngano nga si Jesus pagkabanhaw niya ang iyang samad nagpabilin? Pautan iyang samad ba hangtod karon nagpabilin? Yes. Tingabot ato sa langit. Kitang tanan walay samad. Mga ayuta. Pero ang pabiling samad lang, samad ni Jesus. Nga naman. Pahinumdum na to sa kadako sa grasya sa Diyos. Kung makakita ta ni Jesus dito sa langit, always na to siya makauban. Makita na to always ang iyang samad. Ug mao ni magpahinumdum na to sa kadako sa grasya sa Ginoo. So apart from Christ, we were spiritually dead. Patay ta. Then with Christ, salamat sa Dios. Pinaagi ni Jesus usab. Uban ni Kristo, nangabuhi kita sa spiritual. Gibuhi kita sa Dios. Tungod sa iyang dako, nagugma, kaluoy, ngayang grasya. Now, ikatulo. In Christ,
we are God's workmanship. Diha kang Kristo, kita mga binuhat sa Dios. Sa verse 8 to 10, makita na to diyan. Unang gipakita ni Pablo din sa verse 8 and 9, that salvation is a gracious gift from God. Wala masayop kay nag-start ang word sa verse 8, diba? For by grace. Kaya gisulti dito sa verse 7, diba? Gisulti dito, unsay tuyo sa Ginoo, nganong gihimo niya ang pagluwas kanato, aron ikapakita niya ang iyang immeasurable grace. Mo ni tuyo niya, pagluwas nato. Then gihatag siya additional na pagtulunan para kanato. For by grace. Kaya ang tuyo niya sa pagluwas nato, aron ikapakita niya ang grasya. Now, so sa mga pagi na luwas, gisulti na din eh. That salvation is a gracious gift from God. Gasa sa Diyos. Misa, for by grace, verse 8, tanawa, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So salvation is a gracious gift from God. Grasya nga gasa gikan sa Dios ang kaluwasan, dili resulta sa mga maayo nato nga buhat. Di ba? Ngano man, kay kung tan-awon nimo ang gibuhat sa Dios sa pagluwas kanato, tapos na. Wala pa ta mataw. Wala pa gibuhat sa Dios ang tanan. Sa dihang dautan pa ta, sa dihang nagkinabuhi pa ta sa ngilad nga kinabuhi, gisubay pa nato ang tawhanon na kinaiya. Apil na tas plano sa Ginoo. Tapos na ang pagtrabaho niya, pagluwas na to. Tungod kay grasya ang kalawasan. Mao mingon siya, dili ni pinasikad sa inyong binuhatan. Gasa kini sa Dios. Gracious gift from God ang salvation. Mao nang dili ta makapaghambog. Tungod kay ang nganong gusto sa Dios nga dili ta makapanghambog. Ano gusulti man niya diha? So that no one may boast. Anong magigisulti man na niya? About sa salvation, anong i-appeal man na niyang panghambog? Again, balik ta sa context. Balik sa verse 7. Unsay purpose sa pagluwas nato? Ang sentro sa pagluwas niya nato, aron ikapakita niya ang iyang naghingapin nga grasya. Kinsa ang sentro? Pag-abot sa langit? Ang Dios. So di pwede nga pag-abot sa langit, pahambugay ta, nga naluwas ko kay buutan magugo. Naluwas ko kay sige magugsimba. Naluwas ko kay ako dako magugog amot sa church. Ako ba nagpasiminto ng gawas ha? Ako ba naghatag ani projector ha? Lord, ako ba naghatag ani aircon Lord, ako ba ha? Wala. Ang kaluwasan sa Ginoo lang yung tanan. Wala ito ha. Now, kung tanaw ni mo ang verse 10, isumpay na itong basa ang verse 10, gidugangan pag niya pag-explain para masabtan na ito nga ang kaluwasan dili gyud sa atong binuhatan. Tanaw ang verse 10. Siya. Tungod kay gibuhat kita sa Dios ug sa atong pagkayusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi. For we are His workmanship. Di ba giingon sa verse 9, sa last nga line sa 9, not a result of works, so that no one may boast. Unya verse 10, for hatag siya rason nganong di ta makapaghambog. Dugang nga rason nganong di ta makapaghambog. For we are His workmanship. Tugay kita, gibuhat kita sa Dios, mga binuhat kita sa Dios. Nabuhi kita, gibuhat kita, nahimot ang new creation tungod sa Dios. Wala ta nabuhi tungod sa atong kaugalingon. Kinsa may makabuhi og patay? Pwede ba nga ang patay makabuhi sa iyong kaugalingon pagkapatay? Kinsa may tao nga patay nga makabuhi sa iyong kaugalingon, mabuhi sa koron? Nasaan mo, patay sa ko? Wala. Ang Diyos nagbuhi. So works
simply are not the root of our salvation. Kiklaro diha sa verse 9, nga atong kaluwasan dili resulta sa works, kundi tungod sa grasya sa Dios. Pero dili bot pasabot nga ang good works wala nay pulos para kanato. Gingon ni Sunday ganiha, ikot niya, nga mao ni purpose sa Ginoo, usa sa purpose sa Ginoo sa iyong pagluwas kanadto is maghimo ta og maayo. So bot pasabot sa simple nga pagkaistorya, ang good works mao ang resulta sa gibuhat sa Dios sa pagbuhi niya kanadto gikan sa pagkapatay sa espiritu. Di ba mo ni context? Patay ta kaniadto, gibuhi ta aron ipakita sa Dios ang iyang grasya aron magbuhat tag maayo. So mo nang process, ha? Umuli mo sa balik kay mo. Patay ta kaniadto, painom ta, gibuhi ta sa Dios tungod sa iyang grasya. Ang purpose niya ipakita niya ang iyang grasya niadto sa langit. Then while nata nining kalibutan na magbuhat tag maayo. Ito yun niya. So, ang good works is resulta sa atong kaluwasan. Mao nang ining mga Kristohanon nga tinuod makita gid sa buhat. Makita sa kinabuhi. Ano makita nga ni-end siya og tanaw, di ba? Ningin siya sa verse 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Now, ang apangutana, di ba contrast kini sa atong kinabuhi sa verse 1 to 3? Unsa atong work sa una? Good, bad. Bad. Klaro ato. Gisubay na itong kinabuhi. Dautan. Si Satanas itong gisubay. Unsa man na? Good works na? Bad works. Evil works. Kaya itong amahan Satanas man. Pero karon nga gibanaw ta sa Dios, gibuhi ta sa Dios kinsa natong amahan. We are created. Gibuhat ta sa Dios. Mao na makabuhat ang maayo. But pasabot, kung kinsa ta nga anak, muliwat gyud ta sa atong amahan. Mao ni tuyo. So mao nang nakita nato dinhi, unsa ka kahibulungan gibuhat sa Dios sa atong kaluwasan. Gikan sa pagkapatay sa espiritu tungod sa atong mga sala, gibuhi kita niya uban ni Kristo. Gibanhaw kita niya uban ni Kristo ug maghari kita kauban ni Kristo. Praise the Lord. Iya kining gibuhat ang pagluwas kanato, again, una sa tanan para himayaon siya sa walay katapusan. Tungod sa iyang dili matupngan nga grasya nga iyang gihatag kanato pinagi kang Kristo. Ug laing katuyuan sa iyang pagluwas kanato, verse 10, mao ang pagbuhat og maayo, maghimo tag maayo. Busa mga igsuon. Nindot kay ning pahinumdum nato. Nga wala kinabuhi ta ning kalibutan na. Napuno ta og mga nagian og mga pagsulay. Grabe nga mga pagsulay. Niyo gani si Peter nga fiery trials. Ang term niya is fiery. Nagkalayo nga mga pagsulay. Ano ba magayon nga Lord apiti bugatan namin Lord murag ka-give up po nakatungod sa kabugat murag usay mawad-an ka paglaom sa di na kaganahan basag Biblia. Di na kaganahan mo simbag Domingo. Kay sa maning Kristohano mura mag may ayo. Pero igsoon. Kung tinuod ka nga kadawat, kung tinuod nga na-experience nimo ang grasya, the saving grace of God, dili ba ni igo makadasig na to? Nga magkinabuhi, nga maayo? Dili ba ni igo nga pag-abot sa chapter 4, 5, 6 sa Ephesians, nga puro walk, di ba niyo ko ninyo? Puro na walk. Muna po na-isgutan na to sa chapter 4, 5, 6. Pag kinabuhi ka mo niini, pag kinabuhi ka mo matarong, pag kinabuhi, puro pag kinabuhi nga makalipay sa Dios. Kinatong gibuhat karong Domingo, makalipay ni sa Ginoo. Nganong ato man gibuhat? Ang pangutana, unsay motivation nimo? Unsay nakamotivate nimo? Sa Tagalog pa, anong pinaghuhugutan mo? Ngano ni simba man ka? Ngano ni sakripisyo kag kulang kag tulog? Ngano ni sakripisyo ka bisag kadlaw nang ka makatulog alas 2, kapoy ka sa trabaho. Pero mo simba magyud ka.
Pangutana, igsoon. Klaro na to. Unsay nakamotivate nimo? Unsa may nagtukmo nimo nga aton ning buhaton? Kini mga butang nga makalipay sa Ginoo. Muatin og prayer meeting, muatin og Bible study. Unsa may magtukmo nato? Unsa may makadasig nato, makalipay nato nga buhaton nato na? Igsoon. Higala. Kung ang hinungdan ang pastor, kung ang hinungdan ma-enjoy ka, primarily entertainment, na-enjoy ka sa grupo-grupo, fellowship, kadugayan, maluya ka. Pero kung ang motivation nimo, ang nag-motivate nimo, ang kadako sa gugma sa Dios nimo, nga kaniadto patay ka, impierno padulngan nimo pagkaron langit na, di ba na igo nga makadasig nato? Nga magkinabuhi tang maayo. Magkinabuhi tang matarong. Maningkamot ta nga malipay ang Dios dili para sa tong kaugalingon, hinumdumi igsoon nga pagmingon kag Kristohanon paminaw. Kristohanon means daghan mausab nimo. Mausab ang imong direction. Sa imong kinabuhi. Mausab ang imong gitawag og affection. Ang imong gugma. Asa imong gugma? Kaniadto sa patay ta ang atong gugma tos kalibutan. Ang atong gugma tos kahilayan. Ang atong gugma tos sa sala. Pagkaron nga gibanhaw ta gibuhi ta sa Dios for good works. Mausab ang atong direksyon usab. Mausab ang atong gugma. Mao nang pagkristohano na ta. Mao nang giingon sa Psalms chapter 1. Nga ang tao nga padulong sa langit, ang tao nga blessed, unsay kalipay niya, number 1. Psalms chapter 1. Kalipay niya ang pulong sa Diyos. Praise the Lord. Pangutana, kalipay ba niyo mo? Pagbasa, pag-meditate sa pulong sa Diyos, tagadlaw. Igsoon, ang pagkakristohanon dili ko pasabot nga perfecta. Pero again, ang Kristohanon, mausab na ang atong affection. Makasala ta, of course, kay dili ta perfect. Ma-perfect na ta, inigbalik ni Jesus. Kuha na ta, mamatay na ta. Wala na ta sa presensya sa sala. Pero lahi ang atong affection. Aduna natin pagtinguha sa pulong sa Diyos. Aduna natin paghigugma sa pulong sa Diyos. Maningkamot na ta, nga muabli tag Biblia, mag-meditate sa pulong sa Diyos. Pagpahinumdum na to, kung maluya ta, asama ta padulong. Naluya kapag ayaw, na kay paglibog na kung sa buhaton ako, ningon ang Biblia, igsoon, makakabalo. Kung sa tuyo sa Biblia. Psalms chapter 19, verse 7. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. Kung maluya ka, sa imong Kristohanong kinabuhi. Kung maluya ang imong kalag, ayaw pa doon silingan. Ayaw pangayog tambag sa mga dautan. Ayaw pangayog tambag sa mga dili Kristohanon. Labaw sa tanan, ang pinakaduulo na to diretso. Ang Diyos, ang pulong sa Diyos. Dili bakakon ang Ginoo. Di ba? Karon, tanawa karon. Posible naluya ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Posible ayaw ka discourage sa. Posible nga karon si manhaw og kay basa-basa ang Biblia. Wala ko mag-judge ninyo. Posible itong kay naluya ka. Grabe imong problema. Kanawa kay kwarta kaysa may di maluya na. Kanang gamay na gibugo. Liso na kapalit usod na wala. Kaysa may di maluya na. Kana imong negosyo ni hineg maayo nga murag kalugion manilod kaysa may di maluya na. Kaysa may ganahan mo basag Biblia na tawanon. Pero igsoon, mao ni tuyo sa atong pagsimba matag Domingo. Aron makadungog ta sa tingog sa Ginoo. Aron makadungog ta sa pagdasig gikan sa Dios. Kay usahay gid di kita ma-perfect sa kasimana makabasa tag Biblia, again usahay masipya ta sa kasimana di kita kabasa. O at least Domingo makadungog ta karon mo. Padasig na to. Igsoon. Kung wala na kayo basa-basa Biblia, pagbasa, pagtuon sa pulong sa Dios. Kay maunay kinabuhi sa tao nga gibag-o sa Dios, gibuhi sa Dios. Ang tuyo sa Ginoo igsoon for good works magbuhat og maayo. Unsa may example sa pagbuhat og maayo? Ang pagbasa sa Biblia, pagtuon sa pulong sa Dios.
So enough na ang saving grace, the saving grace of God na magdasig ka nato. Na magkinabuhi ta diha nga malipay ang Ginoo. Maning kamutan nato igsoon. Dili wala man ta maningkamot para maluwas ta. Maningkamot ta tugay luwas na ta. Maningkamot ta pagbuhat matarong kay luwas na ta. Ipakita nato ang ebidensya nga kita luwas. Igsoon, kinahanglan makita sa to kinabuhi ang ebidensya sa tinuod nga gibuhi sa Dios. Bago sa Dios.